Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Na ako diri sa Davao Region Satellite Studio at maghahatid muli ng mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Huwag na po nating patagalin pa. Kilalanin na natin ang makakasama natin ngayong araw. Pakinggan at panoorin po natin ito. Ug ako si Leilani Pilioses ug kamo naminaw og Diri sa Davao. Siya si kapatid na Leilani Pilioses. Ako'y magpapakinggan sa DZEM 954 terrestrial broadcast. Accounting Secretary. INC Radio host and anchor. At may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, kabilang na ang pagiging guro sa pagsamba ng kabataan. Ang kasiglahan ni kapatid na Leilani, tugon niya sa pagtawag ng Diyos sa kanya sa tunay na paglilingkod. Ating lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Leilani Pilioses mula po sa lokal ng General Malvar, Distrito Eklesyastiko ng Davao City. Katulad po ng napakinggan natin, ang ating kapatid po ay isa sa mga host o anchor ng Davao Region Satellite Studio ng INC Radio sa programang Diri sa Davao. Atin lalong kilalanin ang ating kapatid. Magandang araw, kapatid na Lai. Magandang araw po, kapatid na Mar. Kamusta po ang pagdating sa Davao? Masayang-masaya kami talagang. Maraming salamat sa pagsalubong sa amin dito at ramdam namin parang taga rito. Excited nga po kami sa pagdating po ninyo. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo, kapatid na Lai, na kayo ay accounting secretary ngayon. And at the same time, isa nga ito sa pangunahing pinagkakaabala ninyo ang pag-hosting at pagiging anchor din sa ating programa dito sa Satellite Studio. Tama po. Bago natin pag-usapan yan, baka meron po kayong gustong batiin. Sige, go ahead po. Yes, but thank you po, kapatid na Mar. Gusto ko pong batiin po ang mga magulang ko dyan po sa distrito po ng Coronadal City, South Cotabato. Binabati ko po si Papa Lando, si Mama Nora, si Ate Russell at ang bunso po namin si Jovan. At binabati ko din po ang lahat po ng mga may tungkulin po sa distrito po ng Davao City. Mga kasamahan ko po dyan po sa District Multimedia, na pinangungunahan po ng aming multimedia director po ang kapatid po na Maybelline Taroha, at binabati ko din po ang kapatid po na Kim Harold Magramo dyan po sa lokal ng Bagong Lipunan, distrito po ng Coronadal City, South Cotabato. At binabati ko din po ang destinado po ng lokal po ng General Malvar, ang kapatid po na Jason Sanico, kasama po ang kaniyang sambahayan. At binabati ko din po ang isa sa mga ministro po dito sa Davao City, ang kapatid na Jose Carlo Oraa, kasama po ang kaniyang may bahay po na si Ate Dayan. At higit po sa lahat, binabati ko po ang tagapangasiwa po ng aming distrito, ang kapatid po na Macleo V. Ebasco. Maraming salamat, kapatid na Lai. At samantalayin ko na rin po ang pagkakataon. Pagbati po sa lahat ng mga may tungkulin sa multimedia district po ng distrito ng Davao City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. At syempre, lagi po ninyong panoorin, pakinggan ang programang Diri sa Davao tuwing Sabado po alas 7:30 ng gabi. Kapatid na Lai, balikan po natin yung naging pagpapakilala sa inyo. Nabanggit po doon na kayo sa kasalukuyan ay accounting secretary. Tama po yan. Kayo ba matagal na sa hanap buhay na yan at talaga bang mahilig kayo sa math? Kasi pagka
sinabing accounting, parang yun ang naiisip ko eh. Actually po kapatid na Mar, 13 years na po akong nagtatrabaho. Kasi po noong college po ako ay working student na po ako. So, when I started college po, nagsimula na din po akong magtrabaho. Pero yung sa accountancy po, actually, hindi po talaga yan yung hilig ko. Kasi after I graduate high school po, ang gusto ko po talaga maging profesyon, maging guro. Gusto ko talaga maging teacher, magturo sa mga bata. Pero for me po, para makapag-aral, kinuha po ako, tinulungan po ako ng kapatid po ng mama ko, uncle ko po, para po makapunta dito sa Davao. And then, siya po ay may business po na isang accounting firm. So, doon po ako una nagtrabaho sa kanya and then, nagka-interest na lang din na kumuha na lang din po ng kurso na accountancy. Kaya po ako napadpad sa field ng accountancy. Kaya doon na din po ako nagtrabaho and then while studying po is yun, nagagamit ko na din po yung mga napag-aralan ko doon sa work ko po. So dahil din po sa opportunity Yes na po. Nakarating po sa inyo. Yes po. Still, di ba? Nabanggit din naman sa pagpapakilala sa'yo, marami kang tungkulin. At isa nga dyan yung pagiging guro sa pagsamba ng kabataan. So, Yes po. nakakapagturo din kayo sa mga Yes kabataan. po, yun nga po. Actually po, akala ko nga po hindi ko na po talaga mapufulfill yung passion ko na makapagturo sa mga bata. And then, yun nga po, naging guro po ako sa pagsamba ng kabataan. Na-realize ko po na na-fulfill ko pa din talaga yung passion ko noon na makapagturo sa mga bata. At yun nga po, mga salita po ng ating Panginoong Diyos ang tinuturo ko sa mga kabataan. Paano naman po kayo napunta sa hosting, sa pag-anchor? Ngayon nga isa kayo sa mga host ng programa natin dito sa Davao Region Satellite Studio, ang Diri sa Davao. Napunta po ako sa hosting kasi po nung high school, mayroon na po akong experiences with radio broadcasting. Opo. And then, yun nga po, nung nalaman ko po na meron palang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo na about hosting, so, nagka-interest po ako, kaya po ako sumali dito. Ito nga yung isa ko pang tanong, Ate Lai, no? Hindi ka naman ipinanganak na Iglesia ni Cristo, pero napakasigla mo ngayon. Paano ka natawag sa Iglesia ni Cristo? Ako po natawag. Kasi po nung dumating po ako dito sa Davao City, that was year 2012 po. Yung uncle ko po, kapatid po ng mama ko, Iglesia ni Cristo na po siya. So, sa kanila po ako tumutuloy noon. So, noon po, 2012, mga kalawang beses na po ako nilang sinasama sa pagsamba. Pero parang wala pa lang po, parang sumasama lang. Kasi nga, pinapasama ako. Yun. And then, college na po ako doon. May isa akong teacher, English teacher ko po, na parang nangangaral din siya ng mga salita ng Diyos. Nakalimutan ko kung ano po yung congregation nila. Pero, may time kasi noon na inimbitahan niya ako na kung pwede ba daw na dumalo ako sa kanilang Bible study. Nung mga panahon po na yan, ano ang relihiyon ninyo or ano yung kinagisnan po ninyong relihiyon? Ang kinagisnan ko po na relihiyon ay Katoliko po. And as a Catholic, papaano ang ginagawa mong paglilingkod noon? Gaano kakasigla doon sa pinanggalingan po ninyong relihiyon? Yes, so bilang isang Katoliko po noon, masigla po ako kasi po isa ako doon sa misa. Sa misa po kasi may bahagi doon na yung mga youth, sila po yung nagba-Bible read during misa. So, meron po akong involvement sa misa, ganoon po. And then, pagka nagsisimba din po is lagi po akong first hour nagsisimba kasi sinasabi ko noon, first hour ako magsisimba para first blessings matanggap ko. So lagi, hindi ka ma-absent sa pagmimisa? Opo. Tapos, yun nga, nung merong nag-anyaya sa'yo na teacher mo, ano nangyari? Nung inanyayahan po ako nung teacher ko, may nabanggit kasi siya, pahapyaw yung nabanggit na sabi niya, may piniling bayan ang Diyos. Sabi niya na hindi lahat ng tao or hindi lahat na naglilingkod tatanggapin ng Panginoong Diyos. Meron talagang piniling mga tao ang Diyos na tatanggapin yung paglilingkod. So, pero wala pa akong curiosity po noon na time. Parang na-receive ko lang po yung sinabi niya. And then, yung time na din po yun,
pinaunlakan ko po yung imbitasyon niya doon sa Bible study. So, during po noon na Bible study namin, parang medyo kulang. Parang may hinahanap ka Oo, pa may po. hinahanap pa din. Opo. So, dumating na din po yung time kasi na parang yung sa work po namin, tumatanggap na po sila ng mga interns. May internship program na po. So, yung accounting firm po na pinagtatrabahuan ko, tumatanggap ng mga intern. And then, may isang intern po doon na kaanib po sa Iglesia ni Cristo. And then, during lunchtime, since ang boss ko po ay Iglesia ni Cristo din po, ang mga nagiging topic po nila is about po sa Iglesia ni Cristo, sa mga aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo, kung bakit hindi kumakain ng dugo, kung bakit maayos ang pagsasagawa ng mga pagsamba. Ayun. So, that was 2015 na po. And doon na po ako parang nagkaroon ng curiosity talaga about po sa Iglesia ni Cristo. Kasi nakikita ko po yung isang intern po namin na ang pangalan po niya ay Karen. Opo, si kapatid po na Karen, nakikita ko po na may tungkulin din po kasi siya. Isa po siyang mga awit. So nakikita ko po na kahit gaano po siya ka-busy sa pag-aaral, as may internship pa, so napapansin ko kapag po araw ng pagtupad, umaalis po talaga siya. And kapag po may mga aktibidad, yung may mga evangelical mission po, mga pamamahayag, yun po. Napapag-usapan po nila, naririnig ko lang din po. Yes. And then, parang, hindi ko po alam, pero parang nasa peak po talaga ako ng curiosity na hindi naman ako okay na sa Katoliko. Parang kini-question ko na po yung naririnig ko na for example po yung sa bautismo. Ang ginagawa po kasi sa Katoliko, ang pagbabautismo is yung newborn baby. Opo, yung bautismo. And then, sa loob po ng Iglesia ni Cristo, na narinig ko lang din po during lunchtime, dapat po, ang pagbabautismo para maging kaanib po sa Iglesia ni Cristo, dapat yung nakaunawa. So, hindi dapat yung newborn. So, nung mga panahon po na yan, nakapakikinig kayo kahit papano ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yes po, opo. And lalo kayong naku-curious dun sa ano ba talaga ang itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. At balikan ko lang din yung nabanggit ninyo dun kay kapatid na Karin. Kumbaga, ang punto po ninyo, kahit siguro pwede pang mag-overtime, kumbaga pwedeng magpahinga na lang pagkatapos ng work, nakikita ninyo, dederecho pa sa pagtupad ng tungkulin, dederecho pa sa kapilya. So, nakadagdag din po yun. Yes po. Sa curiosity ninyo. Yes po. So, nung nasa time na po ako na parang hindi ko na po nakikita sa relihiyong Katoliko yung mga pagsamba na parang tama ba talaga yung ginagawa ko? May doubt na po may kayo. doubt. Parang tama pa ba kaya yung ginagawa ko ng mga pagsamba sa Katolik? Yung paniniwala ko na kinagisnan. So, nung tama panahon ba po ba? na yan, nagsisimba pa rin naman kayo? Hindi na po. Hindi na po. Kumbaga Kasi- dahil nga, Kasi nga may question na. Opo. Ayun po. And then, there was a time po na parang nag-deliberate talaga ako sa sarili ko ng ano kayang gagawin ko. Wala naman sigurong masama kung itry ko na magsuri talaga sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kaya pong ginawa ko is in-approach ko po si Karen. Sa school ko na po siya nilapitan kasi po same lang din po kami ng school, ng college. So, naalala ko, sa lobby lang yon nakita ko siya, and then I approached her, tapos sabi ko, uy, interesado akong maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Paano ba? Tapos sabi niya, timing po kasi nun, kasi Friday nun. Yung mga time po kasi nun ng Friday is may mga pamamahayag. So sabi niya, timing, pamamahayag ngayon sa lokal. Tara, sama ka mamaya. So after po ng school, after po ng 5 p.m., sumama po ako sa kanya, doon po sa lokal ng Matina. Distrito din po ng Davao City. Doon po ako dumalo
ng pamamahayag. So after po ng pamamahayag, doon na po ako nakapag-decide na makikinig na po ako sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Sa loob ng Iglesia Sa ni loob Cristo. po ng Iglesia ni Cristo. Naging madali po ba yung proseso ng pakikinig po ninyo hanggang sa kayo ay maging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo o mabautismuhan? Inaalala ko nga po, parang hindi naman po ako nahirapan. Kasi po, ang first ko lang po talaga na iniisip noon, nung nakapag-decide po ako. Kasi before po ako umalis sa amin, sabi po ng papa ko, kasi alam niya na Iglesia ni Cristo po yung makakasama ko po dito sa Davao, yung uncle ko po. Sabi po ng papa ko na, kahit anong mangyari, mananatili tayo sa isang relihiyon. Yun ang banggit niya. So, kasi siguro baka may mga thought na siya na baka maanyayahan ako na umanib din sa Iglesia ni Cristo. So, yun po yung naging parang palaisipan sa akin na kung paano ko sasabihin sa papa ko, sa parents ko na ako po ay interesado na makinig sa aral po ng Iglesia ni Cristo. Pero, thankfully po, nung binanggit ko po sa papa ko, hindi naman po siya nag-object. Ang sabi niya lang, ikaw ang bahala. Malaki ka naman, responsable ka naman, alam mo na yung tama para sa'yo. So, hindi niya po ako pinigilan. So, doon na po, dire-diretso na po yung mga pakikinig ko po sa aral po, sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kailan mo nasabi sa sarili mo na tama yung pasya kong makinig? At kailan ka po nakapagpasya na mag-Iglesia ni Cristo na ako? During po sa proseso po ng pag-anib, so napapakinggan ko na po yung mga aral sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Doon ko po talaga na-realize na parang iba po talaga yung mga natanggap ko na aral doon po sa dati ko pong relihiyon sa Katoliko. Kasi nga, Katoliko lang po ako kasi yun yung kinagisnan ko. My parents was Katoliko po. Kaya naging Katoliko na lang din ako. Parang walang choice kasi parents mo naman Katoliko. Pero since nga po, natanggap ko na po yung aral po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. At yun po yung tama. So, yun po yung parang nag-pursue talaga sa akin po na umanib na po talaga sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Nabanggit po ninyo kanina, doon sa binanggit ng teacher ninyo noon na mayroong piniling bayan ng Diyos. Sabi nyo, parang may kulang. Actually po, later ko na yun na-realize na sabi ko, ay, ito pala yung tinutukoy. Binanggit ng teacher ko noon na piniling bayan ng Diyos. Kasi nga po, di ba, hindi lahat po ng mga naglilingkod ay tatanggapin po ng ating Panginoong Diyos. May piniling bayan po talaga ang ating Panginoong Diyos. At yun po yung Iglesia po ni Cristo. At yan pong binabanggit ninyo, nakasulat po yan sa Biblia. Mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo po sa panahon po ng pag-aaral, maging sa panahon ng mga pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya sinasamantala na rin po natin ng pagkakataon, kapatid na Lailani, na anyayahan din yung mga kababayan natin na maaaring may tanong din sila naiisip din nila kung mayroong bayan ng Diyos, bakit sinasabi ninyong Iglesia ni Cristo? Kayo po mismo makakapagpatunay kapag nakinig nagsuri kayo na lahat po ng binabanggit ng kapatid na Lailani, napatunayan niya po dahil binabasa po sa Biblia yung mga patotoo. Yung mga paunang pahayag din ng ating Panginoong Diyos. Yung katunayan na ang Iglesia ni Cristo nga talaga ang piniling bayan ng ating Panginoong Diyos, lalo na po sa panahon natin ngayon. Yes. Kapatid na Lai, ano pong pakiramdam nung kayo ay babautismuhan na, nung kayo ay mabautismuhan na po, ano po ang sinabi niyo sa Panginoong Diyos sa panalangin? Actually po, after po, nung nabautismuhan po ako, malaki po yung pagpapasalamat ko. Kasi po ang tumatakbo po talaga na thought sa isipan ko during that time is, maraming salamat po, Panginoong Diyos, dahil binigyan mo po ako ng pagkakataon para po maligtas. Yun po, yung binanggit. Yes po, the feeling was just very thankful lang po talaga. I mean, like, I have no other words po, pero parang pasasalamat lang po talaga.
Maraming salamat po, kapatid na Lailani. May mga pag-uusapan po tayo, pero pitinin lang natin saglit. Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Lailani Pilioses mula po sa lokal ng General Malvar, Distrito Eclesiastiko ng Davao City. Ang ating kapatid po ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo, buhat po ng makapakinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng iglesia. Subalit, hindi naging ganun kadali, kundi nagunita ng ating kapatid na mayroong piniling bayan ang ating Panginoong Diyos. At mula nga sa kanyang guro o teacher na unang nag-anyaya sa kanya na makinig sa isa pang pangkati ng pananampalataya o relihiyon, hindi natagpuan ng kapatid na Lai yung hinahanap niyang kasagutan sa mga naging katanungan niya, kundi nang magpasya po siya na panayang makinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, lahat ng kanyang katanungan ay nasagot at napatunayan niya na ang binabanggit sa Biblia na piniling bayan ng ating Panginoong Diyos ay ang Iglesia ni Cristo. Muli po nating kapanayamin ng ating kapatid. Magandang araw muli, kapatid Magandang na Lai. araw po muli, kapatid ng Mar. Kapatid na Lai, papaano po nabago ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na napakinggan mo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay mo? Malaki po ang pagbabago, kapatid na Mar. Nabago po yung pananaw ko sa buhay. Halimbawa na lamang po yung sa mga pagsubok, mga challenges, mga problema po na dumarating. Kung noon po siguro na hindi pa po ako kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang pakiramdam ko siguro noon parang naapi, hirap na hirap, parang wala ng pag-asa. Kasi nga po dun sa mga problema na parang, paano ko ba ito masusolusyonan? Ayun. Pero, ngayon po nakaanib na po ako sa Iglesia ni Cristo. Ang pananaw ko po dun sa mga suliranin na nararanasan ko, it is something that will make me stronger. Kasi po, yung mga problema or yung mga suliranin na napapagdaanan ko po, may dahilan po ang Panginoong Diyos. Parang itinulot ng Panginoong Diyos na magkaroon ka ng suliranin, ng problema, para subukin ang pananampalataya mo kung totoo bang sumasampalataya ako sa Panginoong Diyos. At para din po mas lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, 'di ba, kapag walang problema ang tao, parang okay lang. Parang siguro hindi nila maaalala ang Panginoong Diyos. Naalala ko nga po may tungkulin akong nakasama noon na kapag ka po may napapagdaanan siya na problema, mas nagpapasalamat siya. Kasi po, that time na meron siyang suliranin, yun po yung panahon na mas lumalapit siya sa ating Panginoong Diyos. At yun po, naramdaman ko din po, na every time na meron po akong napapagdaanan, whenever I needed help, I always pray to God po. Kasi sumasampalataya po ako na ang Panginoong Diyos pa din po ang magbibigay ng solusyon po sa lahat po ng ating napapagdaanan ng mga suliranin. At yan po ang lagi nating naririnig sa pagtuturo po ng ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Palibasa, narito pa po tayo sa daigdig. Hindi po tayo makakaiwas sa mga problema. Hindi po tayo makaiiwas sa mga mabibigat na pagsubok. Ano po ang bentahan natin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Pagka may problema na, pagka may mabigat na sitwasyon tayong pinagdaraanan, pwede po tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos po. Pwede po tayong manalangin, pwede po tayong humingi ng tulong. Minsan nga, nababanggit din ng mga kapatid natin, papunta pa lang tayo sa kapilya. Natatanaw pa lang natin yung kapilya. Lalo pag pumasok na tayo, ramdam natin, di tayo nag-iisa. Yes po. Kasama natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. At kapag nanalangin na tayo, palibasa, alam ng Panginoong Diyos, kailangan natin siya. Nararamdaman po natin na hinding-hindi niya tayo pababayaan. At karanasan po natin, kahit ng mga kapatid po natin na nakikinig, na sa mga panahong yon na hirap tayo dahil may mabigat na pagsubok na dumating sa ating buhay, nakatawid po tayo, nakalagpas po tayo. Hindi dahil sa magaling tayo, kinaya natin, kundi dahil alam po natin, tinulungan tayo
Hindi po tayo pinabayaan ng Tama ating po. Panginoong Diyos. Kapatid na Lai, may mga kababayan po tayo. Baka nga ang iba sa kanila mahal din natin sa buhay. Kailangan din nila yung ganitong pakiramdam. Kailangan din po nila yung ganitong pananampalataya na kapag ka meron tayong mabigat na pinagdaraanan, makakalapit tayo kaagad at sumasampalataya po tayo, pinakikinggan tayo ng Panginoong Diyos dahil kabilang tayo sa piniling bayan niya. Nasa loob po tayo ng Iglesia ni Cristo. Ano po ang gusto po ninyong sabihin sa kanila? Nananawagan po ako. Higit na po sa lahat, kapatid na Mar, kasi po yung papa ko po hindi pa po siya kaanib sa Iglesia ni Cristo at yung ate ko din po hindi pa po siya kaanib. Nananawagan po ako na subukan niyo pong magsuri sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Wala naman pong mawawala sa inyo kung makikinig lamang po kayo. At hindi naman po kayo pipilitin. Hindi naman po ibig sabihin na kapag pauulakan niyo po ang nag-aanyaya po sa inyo na makinig po ng mga aral sa loob po ng Iglesia ni Cristo ay magiging Iglesia ni Cristo na po kayo agad. Nasa inyo pa din po ang desisyon kung tatanggapin po ninyo ang aral at sasampalatayanan po ninyo. Pero po, ang babanggitin ko lang po, bilang ako po na isang convert, actually po, it is a process. It is a process po talaga. At mararamdaman po natin yun, yung pagtulong po ng ating Panginoong Diyos. Kasi po, iba po yung pakiramdam po, kapatid na Mar, na merong paggabay po ng ating Panginoong Diyos. At yun po talaga, nararamdaman ko po talaga yun sa panahon po na may mga pinagdadaanan po ng mga suliranin. Subukan nyo lang po kasi po, baka hinihintay lang din po kayo ng ating Panginoong Diyos. Kasi po, yung mga problema, it is a constant thing po sa mundo natin. Dahil po nabanggit niyo po kanina na dahil nandito pa po tayo sa mundo, hindi po talaga natin maiiwasan ng suliranin. Ang atin lamang po is we have the option para po ibahin po yung pananaw natin sa buhay. At andyan po ang Iglesia ni Cristo, ang totoong aral po ng ating Panginoong Diyos. Kasi andun po ang kaligtasan. Maraming salamat po, kapatid na Lai. At gaya po ng nasabi nga ninyo, ang pangunahing gabay talaga natin sa loob ng Iglesia ni Cristo kung bakit tayo nakakatawid, anuman po ang pagsubok na pinagdaraanan natin, ay ang mga aral ng Diyos na itinuturo po sa atin. At yan po ay sa pangunguna rin po at sa pagtuturo po ng pamamahalang inilagay ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo, na lagi po nating ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Lagi nga rin pong itinuturo sa atin ng pamamahala, no, na ano man ang sitwasyon, ano man ang pagdaanan pa po natin sa daigdig na ito, patuloy tayo maglilingkod sa Panginoong Diyos. Sapagkat alam natin na may hangganan po ang lahat ng ito. At ang hangganan nun para sa isang kaanib sa Iglesia ni Cristo na lubos na sumasampalataya, palibhasa, tinanggap niya yung tunay na aral, ang hangganan po nun, yung pagtatamo ng kaligtasan. Maraming salamat po, kapatid na Lai, sa pagpapaunlak po sa ating programa. At ang nakasama po natin ay ang kapatid na Lailani Pelioses mula po sa lokal ng General Malvar, Distrito Eclesiastico ng Davao City. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay pinasasalamatan lang po natin ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang atin pong tagapamahalang pangkalahatan. Nagpapasalamat po tayo, may mga ganitong programa kung saan na ibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid, kung paano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang dyan po, sana po ay nakapagbigay po ng panibagong inspirasyon sa inyo ang episode natin na ito. Hanggang sa muli po, ako po ang kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story.